Isa sa magandang balita natin ay ang pagtatapos ng North Luzon Agribusiness Quadrangle Super Region Tour. Layunin nito ang maghatid ng pag-unlad sa kanayunan. Sa pamamagitan ng infrastructure development, partikular ang mga irrigation system project para pataasin ang produksyon ng ani. Narito po ang aming special report. Sa ikalima at panghuling yugto ng North Luzon Agribusiness Quadrangle Super Region Tour, inikot ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang mga probinsyang sumasakop sa NLAC. Una na niyang tinungo ang rice granary ng bansa, ang lalawigan ng Nueva Ecija, na kabilang rin sa Urban Luzon Beltway. Dito ay ininspeksyon ng Pangulo ang mga irrigation systems na nagbibigay hininga sa kabuhayan ng mga magsasaka. Naging malaking bahagi na kasi ng kaunlarang tinatamasa ng mga magsasakang Nuevo Ecijano ang maayos at tamang sistema ng patubig. Simula ng Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, yung sinasabi nating restoration project. Yung restoration project po, yung hindi na napatubigan nung araw pa na dahil sa maraming kalamidad, ay ngayon ay napapatubigan na dahil sa dinugtong po natin yung mga sirang kanal. At ang ginawa po natin, siniminto po natin yung mga kanal ng ating lahat ng irrigation system. Simula pa noong 2006 yan, meron silang inilaang pondo na 22 billion pesos. At dahil dito, napangasiwaan nating mabuti ang ating pagpapatubig. Sapagkat sa kakunting tubig, ang sinasabi naming off and on, controlled irrigation, hindi mo po magagawa ito kung hindi naka-konkreto ang ating kanal, kung hindi in place ang gates ang ating struktura. Dahil yung tubig po, katulad ng Pantabangan, magsisimula ng San Jose, magtatapos ng Bulacan. Paano mo mapapadala ang tubig doon kung hindi simentado ang ating kanal? Proper water management, rotation method of irrigation, controlled irrigation, yun po ang aming sinasagawa dahil po sa proyekto ng Gloria Macapagal-Arroyo. Malaki din ang pasasalamat ng pamunuan ng Upper Pampanga River Integrated Irrigation System o UPIS na kahit sa kabila ng panahon ng tagtuyot na dinaranas ngayon ng bansa, nananatiling El Niño free ang mga sakahang nasasakop nito sa mga lalawigan ng Nueva Ecija, Bulacan at Tarlac. Meron maaasahan ng magandang ani dito sa UPRI sapagkat nakita nyo naman, halos dito sa lugar nito, hybrid ang mga nakatanim. At napakaganda ng pagkakatubo at palagay ko ay maganda ang anihin ng mga magsaka dito sa nasasakupan ng UPRIs. At sinabi mo tungkol sa mga teknolohiya, tama yun, merong mga control irrigation tayo pinatutupad dito para makapag-save tayo ng tubig. Dahil nga rin sa katulad dito, meron tayong El Niño ngayon. Dito sa UPRIS, 20,000 hectares na ang aming pinatutupad sa control irrigation. Kaya 20% of the water requirement na isa-save namin at yun ay nasa Pantabangan ngayon. At bukod dyan, dahil nga rin sa maganda ang pagkakamanage natin ng pag-release ng tubig noong panahon ng Typhoon Ondoy, Pepeng at Ramil, nakapag-ipon tayo ng sapat na tubig para sa pangangailangan natin sa dry crop. Ito yung kasalukuyan nating nakatanim ngayon at yung pangatlong ani na magsisimula ngayong Abril hanggang Hunyo at yung wet crop natin na magsisimula naman ng Hulyo hanggang Nobyembre. Kanya yung tatlong cropping na yon ay sustinado ng tubig na available ngayon sa Pantabangan Dam natin. Alam mo, as far as NIA-managed irrigation systems are concerned, hindi po dapat magpanik ang ating publiko. Out of the 755,000 hectares na NIA-managed systems na napatubigan na namin, only 45,000 hectares or less than 6% ito ang threatened. Ang sinasabi kong threatened, hindi pa po ito natutuyo. Ang threatened, ibig sabihin, dumadanas na sila ng napapatubigan off and on, which is good also for the palay. And out of the 45,000 hectares na threatened to be affected by drought, just in case na matuyo ng tuluyan ng ating mga ilog, 5,000 na rito ang talagang sasabihin natin directly affected na. So 5,000 is something like wala pang halos 1% of the overall. Kaya nga ako nagtataka sapagkat nakakita ko sa TV ay mga tuyong-tuyo. Sabi ko sa aming information manager, kung punta nga sa field at kumuha ka ng mga video at pakita mo ang ating palayan.
ipakita mo ang mga nangyayari, ang tubig na pinadadaloy natin, hindi ganoon ang sitwasyon sa ating irrigation system sa ngayon. Sunod na bumisita si Pangulong Arroyo sa Florencio L. Vargas College sa Tuguegarao City, Cagayan. Isang lugar na mahalagang bahagi rin ng North Luzon Agribusiness Quadrangle Superregion. Dito'y pinamahagi ni Pangulong Arroyo ang Certificates of Allocation ng 426 irrigation pump sets na nagkakahalaga ng 10.9 million pesos. Mga magsasaka sa 6 na bayan ng Cagayan ang mabibigyan ng irrigation pump sets. Layo nitong mabawasan ang malaking pinsalang dulot ng El Niño phenomenon sa lalawigan. Ikinatuwa naman ng Pangulo ang balita ni Governor Alvaro Antonio na kahit naapektuhan ng El Niño ang hilagang bahagi ng Cagayan, maganda naman ang ani sa ibang dako ng lalawigan na hindi gaanong naapektuhan ng tag-init. Ipinahayag ni NLAC Champion Arthur Yap sa Pangulo na ang 426 irrigation pump sets ay bahagi ng 1,363 irrigation pump sets na tulong ng Department of Agriculture sa mga napipinsala ng El Niño. Ito ay may kabuuang halaga na 35.6 million pesos.